normal axis is negative 30 to positive 100. If it's less than 30, so negative, less than ba? More than 30, so negative 31 siya, left axis deviation siya. Pero minsan, it can be changed, used interchangeably, yung left anterior fascicular block or left anterior heavy block. Pag negative 31, yun din yung tawag natin. So, yun lang. Yung sa posterior fascicular block naman, same din nung pag may right axis deviation ka. So, yung axis mo dapat dyan, more than 100. So, makikita mo yung axis dun sa 2-3 ABF, and then mas predominant yung S-wave mo. Usually kasi sa 2-3 ABF, mataas yung QRS. Pero sa left anterior fascicular block, mababa yung QRS, mataas yung S-wave. Ganon din sa ECG, it's a balance. Hindi pwedeng maliit yung QRS, maliit din yung ano. There are instances, no, yung low voltage criteria, may electrical alternance din, may tamponad, pero ibang usapan yun. So dito, hindi kasi kita. Sino ba to? Parang may exam. Anyway, sa posterior fascicular block naman, predominant yung R wave mo sa 1 and ABL. Tapos Q waves into 3 and ABF. Hindi masyadong important tong dalawang to. Ito na lang siguro. Ito tandaan nyo sa right atrial enlargement saka left atrial enlargement lang. When we say right atrial enlargement, it's more of the amplitude. So yung height. So ang magic number dyan, more than 1.5 millimeter. Sa left atrial enlargement naman, it's more of the prolongation of the P wave. So duration siya. So usually, yung P wave duration mo, 0.12 or longer, saka notch. Yung sinasabi ko ngayon ng parang dichrotic kasi may negative P wave siya. So, usually, ang right atrial enlargement, kung clinical, dahil to sa mga may COPD. Ang left atrial enlargement naman, P mitrale, kasi ito yung mga may mitral valve disease. Specifically, mitral stenosis. So, ulitin ko. Sa right atrial enlargement, amplitude more than 1.5. Sa left atrial enlargement, duration more than 0.12. Naka 2 points na kayo sa exam. 1 to 200 siya. My favorite, ito lang yung alam ko nung clerk ako eh. Talingan nung clerk ako, hindi ko na-imagine, may lecture pala ng ECG nung third year. Grabe no? Hirap maging third year talaga. Pero I hope and pray papasa kayo lahat and you will be good doctors. Di ba? Kasi ganun talaga, pag binigay ni Lord sa atin, kahit pa tanga-tanga tayo, papasa talaga tayo. So, nasa na si LBS eh? Ikaw, favorite ko. Eto. Pag sinabi nating left ventricular hypertrophy, syempre, there's increase in the voltage ng QRS. So, eto yon. Ang pinaka-common na ginagamit natin, yung Sokolov-Lyon criteria. R in B5 or B6 plus S in B1, pag more than 35 millivolts siya, it is considered left ventricular hypertrophy. No? So, pakita ko sa inyo mamaya. However, in the same way,
The presence of left atrial enlargement increases the likelihood of underlying LVH. Siyempre, pag malaki yung left ventricle mo, mahirapan yung left atrium mo pumasok sa left ventricle kasi pressures yan eh. So malamang, kailangan mag-hypertrophy din o mag-enlarge yung left atrium mo. However, pag obese ka, it decreases sensitivity of your voltage criteria. Class, di ba yung ECG parang mushroom na nilalagay sa dibdib natin? The more closer to your heart, yung QRS complexes mo, mas malaki. So kung meron kang malaking puso, syempre malaki siya, mas lumapit yung puso mo dun sa chest wall mo. Kaya QRS complex din. Eh kung obese tayo, may taba, may fat, nagkaroon ng distance or mas malaki yung distance mo from your chest wall to your heart. Kaya yung QRS mo, pwedeng lumiit, pero meron ka talagang left ventricular hypertrophy. That is why obesity decreases the sensitivity of voltage criteria. So, eto, yan o. Left ventricular hypertrophy. Sabi sa B5 or B6, dapat 35 small squares. Kasi more than 3.5 eh, di ba? O, 35. So, paano yun? Bilang tayo sa B6, ilang small squares kaya yung QRS sa B6? 1, 2, 3, 4, 5. Do you agree? Mga 5 yung height ng R-wave nyo sa B6 or B5. Mukhang 5 small squares. Tama? Tapos, sabi, S in B1. R in B5 or B6 or S in B1. Yung S in B1, ilang QRS yan? Mga 4, di ba? Sige po, salamat. O, klase lang. Mga 3 or 4, di ba? So, 3 or 4 small squares plus 5. Di mga 8 na lang. Oh, 8 times 5, 40. Lampas siya ng 35. So, meron kang left ventricular hypertrophy. So, that is one. Meron ka bang right atrial enlargement? Wala ka naman nakikitang P-wave na more than 1.5 eh. Left atrial enlargement, meron ba? Sa B1 ba, meron bang 0.12 na ano? Wala din. So, left ventricular hypertrophy lang siya. RVH, kabaliktaran lang. Tignan nyo sa B1. Sa B1 po kasi dapat, ganito yan. Sa B1, yung QRS mo, mababa. Sa B2, dapat paakyat siya konti. Sa B3, medyo pumapantay na. Yun yung R-wave progression na sinasabi natin. Di ba? Pero sa right ventricle, tingnan nyo, B1 pa lang, mapagmataas na siya. Ano, upright na kagad. Nagets nyo, hanap pa tayo ng ibang ECG. Hindi Vanderbilt stock yan eh. O yan. Tingnan nyo yung B1 dito, class. Ano bang predominant dito? S, di ba? Hanap pa tayo. Hindi, Vanderbilt yan eh. O, hindi, pacemaker yan. Alam mo, napapariwara na tayo. Bumalik na tayo sa... malapit na tayo sa unang lecture pa lang. My God, itong ECG na to. Ay! Si Raul. Tapusin naman na, may lecture naman tayo. Kasi mas maganda pag medyo mabagal, mababalik kayo dito pag dinilisan natin. Intindi ng ECG. Isang oras lang, 2 oras lang, buong ECG. Alam nyo, wow. Kayo na.
Ayaw ganyan. Ayan, yan, yan. So, right ventricular hypertrophy, yung axis mo sa right, so yung RS ratio mo sa lead 1, greater than 1. So, ibig sabihin, mas predominant yung R wave. Di ba, pinakita ko naman, kahirap-hirap kong hinanap. Yung R wave sa B1 dapat mababa. So, may ST depression din sa right precordial lead. O, ito. Alam niyo ba yung bangungot? Alam niyo ba na common sa Asians? No? Alam niyo ba na may study sa Singapore tungkol sa bangungot? Kalimutan ko na yung term na talaga ng bangungot, pero ang bangungot, anong alam niyo sa bangungot? Pancreatitis? Kumain, hindi natunawan? Ang bangungot is brugada. No? So yung brugada ECG pattern, nagkakaroon ka ng arrhythmia. So, sa level natin ngayon, ang alam lang natin, dapat alam nyo na meron kang ST elevation na parang right bundle branch block. Di ba parang sa B1 siya, oh. Yung sa B1, di ba parang meron siyang McDonald's, rabbit's ear, or whatever. Tapos yung T-wave mo inverted din. Pero dapat 2 mm yan na ST elevation. At dapat sa right bundle branch block, o tatandaan nyo ha, sa B1 lang dapat may ganon. Pero sa brugada, meron sa B1, B2, or B3. So ito yung bangungot. No? So, it simulates right bundle branch block with ST segment elevation in right chest leads. Pero yun na yung sinabi kong glue. Pag B1 lang, right bundle branch block yan. Pero pag meron siya sa B1, B2, B3, i-consider nyo yung brugada. How about yung pangalawa? Yung WPW or yung Wolff-Parkinson-White ECG pattern. So, ano yung triad ng WPW? O baka tanungin lang to. Dapat wide yung QRS mo. Since wide siya, kinain niya yung PR interval mo. So, dapat ang PR interval mo short. No? And then, may slurring. So, na-stroke siya. Slurring of the initial part of the QRS, it's called delta wave. Na-appreciate nyo ba yung delta wave dyan? Yung take-off ng QRS kasi, may slope siya. Yun yung nag-slur. Ito. Pag ganun. Diba usually, ganyan may Q ba? Ganun, di ba? Ito may take-off siya, slope. So, madali lang yung WPW. Widen QRS. Dahil nag-wide siya, yung PR interval mo naging short. And then, dun pa lang sa PR interval kasi, umakyat na yung QRS, may delta wave ka. Nag-slur siya. So, that's your WPW. The entrant arrhythmia. So, short PR, the stand pointer, kaya klasa, i-memorize mo yung mga intervals. Ha? Normal QRS around 10, normal PR interval 0.12 to 0.5. Ilagay nyo na rin 3 to 5 small squares. Alam nyo dapat yan. Pati yung P, ang interval around 0.12 din. So, slur and normal PJ and pre-excitation syndrome. Basta narinig nyo yung pre-excitation syndrome, WPW. So, MI. So, ang unang-una yung makikita sa MI, hindi yung naririnig natin na ST elevation, ST elevation. Abnormal T-wave muna yan. Usually, ito sabi, prolonged increase in magnitude either upright or inverted. So, ang dami na nating natutunan sa T-waves kanina, di ba? So, ST elevation in the leads facing the injury, kasi may location yan, turuan ko kayo mamaya. Q-wave may be present and QRS complex may diminish and may be replaced by QS pattern. Late na yan. So, pag evolving MI, ang muna nyo makikita is T-wave abnormalities and then followed by your ST
T changes and Q waves. Pag significant na yung Q wave mo, yun na yung healed or post-MI na sila. When you say yung Q wave mo significant, dapat more than 1 small square siya. Sa inyo na lang yun, pang-clinical yun. So tandaan nyo class, di ba kanina sabi natin, yung huling ma-depolarize, siya yung unang ma-repolarize. So, sa repolarization, ST, tapos T. Kaya nauna yung changes din sa MI sa T, bago yung ST. Okay? So, eto tandaan nyo to, kapag si Dr. Pineda, paborito niya to. Yung location. So, sa chest leads, pag B1, B2, septal. Pag B3, B4, anterior. Pag B1 to B4, pagsamahin nyo lang siya, anteroseptal. Pag B5, B6, minsan, or B6, minsan, 1 ABL, minsan, lahat yan, lateral. Pero para hindi kayo maguluhan, kung ano na lang nilagay dito, 1 ABL and B6, lateral. So, pinagsama-sama na lang yung iba dyan. But, meron kayo tayong tinatawag na 1 NABL, high lateral. Ang inferior, 2-3 ABF. Anong naalala nyo sa 2-3 ABF? Diyan kayo titingin ng P-wave sa atrial flutter. Lagay nyo ulit yan. Tapos, kapag prominent R waves in B1 or B2, posterior siya. Okay? Pag ST elevation sa right precordial leads, RV infarction. Madali lang yun. B4R Nasaan ba ang B4R? Pag may R kasi nasa right side, di right RV infarction. Pero pag sa B1 or B2, posterior siya. So, yan. Parang parehas lang to. Yes. B1, B2, septal, anterior, B3, B4, B5, B6. Ganun ulit. Basta, lumalabas yan. Paborito niya yan. Nila yan. Ako yun, ayoko yan. Hindi naman nakakatulong. Siyempre, differential diagnosis. All of the above. Diba? Dami. Memorize mo yun, mga 30 minutes mo memorize, tapos may tumawag lang sa'yo, makakalimutan mo na naman. O, differential diagnosis ng Q-wave. Alam nyo lang na pwedeng physiologic, yung pwedeng MI, pwedeng ventricular hypertrophy, kasama po yung bundle branch plaque saka WPW. Pa-take note lang. O, pag acute pericarditis, ST elevation sa lahat. Diffuse ST sa elevation walang ganun. Kasi pag na-heart attack ang tao, usually, anterior lang, lateral, inferior. Kaya nga, kanina ang kulit, di ba? May mga location. Wala pong ST elevation lahat. Kung may ST elevation lahat, ang unang differentials mo, acute pericarditis. And then, since ST elevation siya, ang PR mo naman is depression. No? PR segment, depression, ST elevation. Pag titignan nyo, B1, parang nakaupo, ST, B2, 1, yung pinaka-right sa taas. May ST elevation ka. Sa 2, may ST elevation ka. Lahat, di ba? Lalo na sa B2, B3, B4, B5, B6. Acute pericarditis yan. How about electrical alternance? Tandaan nyo lang to, ito, beat-to-beat alternation in one or more components of the ECG. So may malaking QRS, may maliit. Sorry, wala tayong example. So, usually, pag nakakita kayo ng electrical alternance, hanap kayo ng cardiac tamponan. Okay? So, ST alternance is a sign of electrical instability and may proceed with ventricular fibrillation.
So pag nakahanap kayo ng electrical alternance, ang una nyo isipin, pwedeng tamponade, prone siya sa ventricular fibrillation. Ventricular fib hindi ventricular tach. O, ito na. Hyper K. Ano? T-wave. Di ba? Ano yung sinabi natin kaninang mark, U-wave? Torsad. Ischemia yung isa. Pero pag mark, torsad. So, severe hyperkalemia, no? So, peak T-wave, tall T-waves. Pwede kang mag-brady. Hindi nakalagay dyan. Pero pwede kang kagad mag-assist ulit. Plus, alam nyo ba kung anong binibigay sa lethal injection? Saging. Potassium. So, kung may friend ka dyan, sabi mo, insertan kita ng gluta, ganun. Bigyan mo potassium. Patay yan. Yes, it's potassium. Kasi bigla na lang siya mag-assist doon eh. So alam nyo na kung anong ginagamit sa lethal injection. Yung brand, hindi ko alam kung anong brand ng potassium. So hypokalemia, prominent US. O ito, digitalis, basta nakarinig kayo ng scooping. Inverted check, parang Nike. Nike na baliktad. Yan. Kita nyo, parang may kutsara, spoon. Digitalis effect yan sa STT. Sa ST segment. Basta scooping, digitalis. Hyper, ang tawag namin dun eh. Hyperkalemia kasi yung T-wave mo increase. Although ang T-wave, no, pwede rin sa una, sa MI. Although may problem talaga sa potassium yung sa MI. So, prolonged QT interval usually is seen in patients with hypocalcemia. Pwede rin sa tricyclic antidepressants. Hypercalcemia is the opposite. So, pag hypokalemia is prominent U-wave naman. Pag hypothermia, Osborne waves. Amiodarone, ano ba sinabi dito? QT interval yan. So, TCA is tachycardia, pwede rin. And subarachnoid hemorrhage is giant, T-wave inversion. Or ang tawag dyan, cerebral ischemia. So, hindi lahat po ng... Kasi ang T-wave inversion, sign of ischemia yan eh. Pero sa subarachnoid hemorrhage, common siya. Cerebral ischemia. O yun. Tapos din. Sige, 15 minutes.